papasadahan ko muna itong tubig. Kasi sa panahon ng tag-init, at ang totoo kahit hindi tag-init, problema ang tubig dyan sa Metro Manila. Hinati po yan sa dalawang sektor, North and South. Dalawang malaking kumpanya ang nakikinabang dyan ng bilyon-bilyon kita. Oh? Na yan nga ang binanatan noon ni Presidente Duterte sapagkat ginawa nilang masyadong negosyong-negosyo ang tubig na dumadaloy sa gripo o walang dumadaloy, samantalang alam natin na yan ay libre. Pinagkaloob ng Panginoon, ikaw man ay mabuti o masama, maganda ka man o pangit, may tinapos kang pinag-aralan o wala, mahirap ka o mayaman, mabango ka o mabaho, yung tubig libre yan ay binigay ng Panginoon sa lahat ng nilalang niya. Ngunit sabi ko nga sa inyo, ang serbisyong yan ay hindi na kaya ng gobyerno. Kapag gobyerno ang humahawak, ang negosyo laging palugi. Kaya yan, binigyan niya ng authority o yung tinatawag na special privilege, prangkisa, ang dalawang higante ng mga nagninegosyo sa tubig. Yung Maynilad at Manila Water. Yung Metro Manila, hinati yan sa dalawang sektor. Maraming nakikinabang dyan. No? Na negosyante. At magtataka kayo, habang dinidevelop nila ang supply ng tubig, parang mga pulugo o mga nana na nagputukan sa Metro Manila ang negosyo ng water refilling na hindi nauubusan ng tubig. Magtataka kayo. Samantalang yung sariling gripo mo sa bahay na dating may tubig, natuyo ng natuyo yun. Napipilitan ka ngayong bumili ng tubig doon sa water refilling. Samantalang yung dating tubig na binubuksan mo sa gripo mo, direkta mong naiinom. Eh ngayon, dahil marumi na, at kahit yung sinusupply ng iba na nagninegosyo sa tubig ay marumi, napipilitan ka na bumili sa water refilling. Eh magkano ginagastos yan ng isang pamilya? Lalo na kung ama lang ang nagtatrabaho. Eh, hindi mo naman maiiwasan hindi bumili ng tubig inumin. Mauuhaw ka, mamamatay ka. Yun naman sa lumalabas sa gripo mo, hindi mo matiyak kung gaano kalinis yun, baka magkasakit ka pa. Pero napipilitan ka rin magbayad at pagkamahal-mahal pa. Kaya ako dumaan dyan, sapagkat dito po sa amin, sa Lucena City, sa lalawigan ng Quezon, ay nabalitaan ko na meron yatang magrarally laban sa prime water. Kaya doon sa nauna namin programa 7 to 8, sumaglit ako, sapagkat may nagpadala sa akin ng impormasyon na nagsasabing siya daw ay nagtatanong sa isang dating vice governor na ngayon ay bukal namin dito sa Lucena City, lalawigan ng Quezon, tungkol sa nangyaring joint venture o kasunduan. Kaya binigyan ko ng maiksing historical background kung paano ba nagsimula ang serbisyo ng patubig, inumin, dito sa amin sa Lucena at sa lalawigan ng Quezon. No? Para ang taong bayan, huwag manatiling nangangapa, nananatiling mangmang, nananatiling bobo at ginagago ng iba na dapat sana ay magpaliwanag kung ano ba ang nangyayari. Ba't ganito ang serbisyo sa atin? Eh sila itong mga may alam, sapagkat sila ang mga nanunungkulan ngayon. Eh ngayon mas tahimik pa sa sementeryo eh. Ayaw na ayaw ibuka ang bunganga. At pag nagtatanong yung kanilang constituent, para maliwanagan, nanakot ay demanda eh, cyber libel. Eh hindi ba gago yung mga yan? Bakit mo tatakutin ng cyber libel ang taong bayan na nagtatanong? Pinuwesto ka ba dyan para ikaw ay manakot ng mga butante? Kaya ka ba nangampanya? Kaya ba gusto mong malagay ka sa pwesto para magdemanda sa mga butante mo? Eh di gago ka. Yan ang sasabihin ko ng diretsa sa iyo. Kaya kay binoto ng taong bayan yan, dalawa. Maglingkod at protektahan ng taong bayan. In short, to serve and to protect. Kaya ka na sa gobyerno eh. Paglingkuran mo ang taong bayan, serbisyuhan mo ang taong bayan. Ano man ang posisyon mo sa gobyerno? Ibinoto ka man o kaya ini-appoint ka sa loob ng opisina ng gobyerno. Kaya ka nga taong lingkod ng bayan, di ba? Public servant, to serve the public. Naiintindihan mo ba yan? Pagkatapos, gusto mo takutin ng taong bayan. Didemanda kita, nagtatanong ka. Kaya nga nagtatanong sa'yo, ikaw ang may alam eh. Tapos, ang nakakabwisit pa sa laging excuse ng mga yan, eh pinupolitikaan niya kami. Eh kung hindi ka ba naman bugok, eh politiko ka eh. Paano hindi ka pupolitikahin? Eh kung ayaw mo pinupolitika ka, eh di wag ka magpolitiko. Dahil kung ako magtatanong sa'yo at yan ang sagot mo, ay sasabihin ko sa'yo, bugok eh. Ikaw ang politikong bugok. Ulol ka. Yan pa sasabihin ko sa'yo. Ayaw na ayaw mo pinupolitika ka, tapos magpupolitiko ka. Bakit hindi mo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng politika? Saan eskwelahan ka ba nag-aral? Ano ba mga nabasa mong libro? At parang tatanga-tanga ka sa sagot mo. Sagot ba ng isang politiko yan? Na pag tinatanong mo, pinupolitika siya? Kaya ka nga pinupolitika dahil politiko ka eh. Alam mo ang pinakamaiksing sagot? Kung ayaw mong sumagot? Sabihin mo na lang, no comment ako. O kaya, no comment po muna ako. Saka na po. Ay di tapos. Eh pero sasagutin mo na, eh pinupolitika nyo lang ako eh. Ah, ano ba naman kagaguhan yan? Ba't ka ba nagpolitiko? Eh ang pinasok mo ay politika. Pagbihira, oo. Kaya ganito ang Pilipinas eh. Dahil sa mga politikong ito eh. Di ba? Dapat magpaliwanag ka. Kaya ka tinatanong, ina-assume nung nagtatanong, may alam ka. Bakit? Kayo ang nakapwesto noon. Hindi ba magandang opportunity yan na ipaliwanag mo sa taong bayan? Huwag mong babastusin at lalo huwag mong tatakutin ng taong bayan. Kami nga hindi politiko eh. Oh, mayroong mga tanong, may mga issue
ina-address namin, sinasagot namin, ipinaliliwanag namin sa abot ng aming nalalaman. Hindi kayo ang nakapwesto eh. Natural, magpaliwanag kayo. Saka huwag kayong balat sibuyas. Alam naman namin, balat niyo buhaya eh. Nagbabalat sibuyas pa kayo. Anak ng tokwa naman, nagpupusong mamon pa kayo, ay pusong bato kayo. Alam nyo nang dapat kayong tumulong. Sa harapan nyo, sa tagiliran nyo, titingin pa kayo sa kanan. Ang tutulungan nyo nasa kanan, titingin pa kayo sa kaliwa. Ang tutulungan nyo nasa harap, tatalikod pa kayo. Eh di pusong bato kayo. Tapos ngayon, nagpupusong mamon kayo. Ganyan na lagi panakot ng politiko, ididimanda kayo. Ako pagka ganyan na sasagot mo sa akin, sasabihin ko sa iyo, magdemanda ka na. Ito lang ba marunong magdemanda? Eh, sagot ng gago yan eh. Di ba? Ang sabihin ko sa iyo, bugo ka pala eh. Ayaw mo mapupolitika, politiko ka. Ano ba pinasok mo? Ang pinasok mo ba seminaryo? Pumasok ka sa politika, talagang marumi ito. Di ba? Pumasok ka sa politika, marumi talaga ang politika. Tapos diri-diri ka sa politika. Eh, alam mo marumi ang politika. Dapat hindi ka nagpolitiko. Di ba? Lalo na alam mo, makulit magtanong ang media. Inaamin ko maraming tanga sa media. Pero hindi kita tatanungin ang tanong ng isang tanga sa media, lalo na sa national media. Pero dahil nagtatanong ako sa'yo ng matino, sasagot ka ng matino. Kung ayaw mo sumagot ng matino, eh di ang isagot mo, tinuturo ko na sa iyo. No comment muna ako, Kuya Joey. No comment please, saan na po? Yung iba na lamang muna po. O, di tapos. Ba't naman kita pipilitin kung ayaw mo? Di ba? Pero sasagutin mo ko ng, pinupolitikan nyo naman ako eh. Sasabihin ko sa iyo, bugo ka pala eh. Di ba politiko ka? O. So, sasabihin mo sa akin na, libelous yan, didemanda kita. Eh di magdemanda ka. Ikaw lang ba marunong magdemanda? Eh pambihira. Ano yun? Gusto nyo takutin ng taong bayan?